Good morning po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga magulang dyan, mga nanay at tatay na maagang nagigising para po sa kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Ako naman po ay maagang nagigising para sa pamilya ko, lalong-lalo na sa loved one ko. At para simula ng umaga, tara na po at magkape na muna. Tamang-tama nga ho ito sa napakalamig na umaga at dun sa mga inaantok pa tulad ko. Bali ngayon ho pala ay apasyal ko kayo ng kaunti din sa lugar ng misis ko. Di nila ako naman sa Victoria Tarlac. Dito nga ako sa lugar na pinagbabaykan natin ay madalas marami ding nagbabike tulad ko. Bukod nga rin sa pagbabike, marami din hong nagja-jogging dito. Dahil nga po sa magagandang mga view dito, ay bihira din yung daanan ito ng mga sasakyan, which is perfect na perfect para sa mga nagbabalak magbike at mag-jogging dito. Makikita nyo nga ho yung pagsikat ng araw dyan na talaga namang napakaganda. Kung sakwan nga parang vitamin sun ko. Sa mga oras na nga na yan, nakalayo-layo na tayo dyan. Kaya nga kako bukas naman ulit. Napatigil nga po muna ako din sa lugar na kako nang mapagmasdan muna itong magandang tanawin at diretso makapagpasalamat na rin sa Panginoong Diyos na sana bigyan pa kami ng maraming lakas para harapin ang pang-araw-araw naming buhay. Gayon din naman sa anak namin na sana'y gumaling na siya sa kanyang karamdaman, kanyang kinakaharap ngayon. Yun po kasing anak namin ay may ASD o yung tinatawag po nila na Autism Spectrum Disorder. Sa nga po ito sa naging hamon sa amin mag-asawa upang patatagin pa ang ugnayan namin sa Panginoong Diyos at sa buhay na meron kami ngayon bilang mag-asawa. Alas 7 na nga yan ang makauwi ako sa bahay. Siyempre, dating ginagawa bilang magulang, gagawin lahat kahit ano pa yan. Tulad na rin si Baking Kahoy din sakto kakot di man tayo pinawisan sa pagbabike. Kaya din sigurado papawisan tayo ng matindi. Mga ilang piraso lang din naman ng kahoy tamang-tama lang pang luto ngayong araw. Nang makailang hataw pa nga ako ng palako dyan, lumabas na ang pawis ko. Ako'y mahirap nang matuyuan ng pawis, kaya nagpalit na ako ng damit dyan. Isa pa nga rin sa ipinagpapasalamat ko sa Diyos ay itong aming kinabubuhay. At ito nga po ang aming negosyo na catering. Year 2020 nga po, nung maisipan ni Mrs. ko itong negosyo na ito, kaso nga pumutok naman ang sakit na COVID. Kaya naman sa mga panahong yon, ang tanging na lamang naming pinanghahawakan ay ang manalangin at hilingin sa Panginoon na sana malampasan namin ang mga pagsubok at sitwasyon na ito na kinakaharap namin sa mga panahong yon. At pagdating nga ng 2022, ayun, medyo umukay ang panahon. Pwede na po ulit lahat. Kaya salamat po ng marami at nasurvive namin ang pandemyang ito. Balik nga po muna tayo din sa aking alutuin. Bali dyan nga ay nagadopong na ako ng apoy. Maalala ko lang naman nung kami mga bata pa nung kapatid ko. Bago nga na kami sumunod sa mga magulang namin kung sinong magasaing, kanya-kanya pang turuan. Bago man di sumunod katakot-takot muna nagarote. Di ang lagay di pagaling ang umiyak. Kung sino ang magaling umiyak, di siya nga ni ang magasaing, ano na yon. Pero nung pagtanda ko nga saka ko lang napagtanto na yung ginagawa pala nila sa amin noon ay dalalaan pala yun ng kanilang pagmamahal sa amin. Kaya salamat po ng marami sa inyo at ako'y nagabayan niyo po ng maayos at may takot sa Diyos. Bale yan nga po yung tanim kong kamatis. Mga ilang arawin na nga lang po yun, pwede na rin ihalo sa ulamin. Sabay pa yung papaya at aring talong na malapit na rin maglakihan. Digay kalaking tipid na yan. Kung ay abilin mo pa sa palengke, ay siguradong may presyo na rin nga yung mga yan. Nung matapos-tapos ko nga yung nadiligan ko na yan, dumiretso na nga ako din sa aking naluto. Sakto't luto na yung kanin, kaya sunod ko na ring ulam. Itong tilapia nga po pala ang ulam namin ngayong araw. Bukod nga sa paboritong ulamin nito ng anak namin, ay hilig din namin itong ulam ng asawa ko. Samahan mo nga lang yan ng bagoong na may kamatis na may sili. Sigurado, kainaman na Kung matapos nga ako magluto ay sinunod ko
ko na rin mga laruan ng anak namin na si Lucille. Madalas nga pag nagigising yung anak namin ay yung mga laruan niya agad yung nahanap niya. Kaya naman unti-unti kong nilabas at nilagay ko na dyan sa mahabang lamesa para kako pag hinanap niya ay andyan na nga papili na nga lang siya. At ito na nga po yung konting laruan ng anak namin. Madalas nga po niyang nalaro dyan ay yung parang lutuan na yan. Paano baga naman ay minatunog pag nga nabuksan yung shilane ay di anong tuwa man din pag natunog. Ay kita na naman yung pawis ayaw. Tagaktakan na Saktong tapos ko nga mapeper yung mga laruan niya ay may narinig na akong ingay sa kwarto. Pagkabukas ko nga ay gising na ang aming loved one na si Lucille. Si Lucille video. Kulit-kulit. Good morning. Kakagising lang po niya. C-A-G. Ka. Kat. Pansa. Per. Kabo. Persimmon. Kosimon. Ito. S-T-A-R-F-U-U-I-T. Starfruit. Starfruit. Yeah. S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. Strawberry. Strawberry. C-O-R-N. Corn. Nakakatuwa nga din lang at nakakatanggal ng pagod pag nakikita ko nga may improvement siya sa mga ginagawa niya. Isa nga din sa daily routine namin ay ang pagtuturo kong mag-toothbrush sa kanya para nga pagdating ng araw masanay na siya sa ganitong mga gawain. Punta nga niya sa labas, hinanap niya agad yung laruan niya. Kaya pinunta ko na kaagad siya din sa ginawa ko kanina. Pinilitan ko na nga rin yung damit niya at sinuklay ko na rin siya. Sabi ko nga itawagin na si mama at tayo makakain at may apuntahan pa tayo mamaya. At ari na nga ang aking may bahay. Aro, at tantalizing ayos pa nga. Kain na po tayo. Thank you po Panginoong Diyos sa lahat ng blessings. Subuan na nga lang ni Mrs. ko paunti-unti si Lucille namin dyan. Nako, at nag-little doctor na nga ang baby girl namin. Nari nga daw yung pasyente, yung dalawa naming pusang mababait. Pagkatapos nga namin kumain, kami nag-base na at therapy nga ni Lucille namin ngayon. Prepare ko na nga rin yung mga dadalhin tulad na rin notebook, mga damit. Ito nga pala yung sasakyan namin papunta sa therapy center niya. OT therapy nga po, occupational therapy, yung tinatarget namin sa therapy center nila. 2 beses nga po sa isang linggo yung sinabi sa amin na OT niya. Mga 1 oras din nga po yung biyahe namin papunta doon sa San Sebastian, Tarlac. Buti nga may shortcut na madadaanan doon sa apuntahan namin. Malaking tipid nga sa oras at sa gasolina, pero yung shortcut na nadaanan namin. Sakto nga sa oras yung dating namin. 1 oras lang naman yung OT niya, kaya saglit lang yung mga oras na nagte-therapy si Lucille namin. Ayaw nga ng teacher niya sa amin, huwag lang kaming mawalan ng pag-asa sa mga ginagawa namin para sa kanya. Pasasaan pa't magbubunga din naman itong mga ginagawa namin para sa kanya. Basta maging matatag at malakas lang tayo, sigurado lahat ng mga pagsubok kakayanin nating lampasan. Pauwi na nga kami sa bahay, nasaktuhan pa namin yung labasan ng mga estudyante dito sa may nadaanan namin. Umabot din ng 10 minutes yung traffic bago kami nakausad. Kaya nga kakoy magas muna tayo at mahirap na. Dito nga kami sa Petron nagpagasolina. Pagkatapos nga namin magpagas, dumiretso na rin kaming umuwi. At yun lang po ang video namin ngayong araw. Salamat po sa panonood. Ingat!